kinakat na di ba? Itong mga to, hindi ko talaga... Pero antayin natin. Meron daw, di umanong magaganap. Ha? So, relax din. Kasi, balita ko marami na rin nagagalit. Hindi na lang sila, siyempre, gigipitin di ba? Anyway, baka ano pa masabi ko? Kalma lang, meron na tayong nadidinig. Meron na tayong nadidinig na galawan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Okay, ito gusto kong obserbahan ninyo yung sagot ni 2000 ha. Obserbahan nyo. Kasi tinatanong siya patungkol doon kay Tambi. Importante bang mapaharap si Tambi sa Senado, sa Blue Ribbon? Obserbahan nyo kung paano sumagot to si Tuta. Former Speaker Martin Romualdez actually show up at the Senate Blue Ribbon Committee hearings. He's only been mentioned once. Once lang daw na-mention si Tambi. Hindi. Yung pinalitan mo nga nag-play pa si Chis Escudero, di ba? Pinalitan mo as Senate President, sinabi niya rin ng mastermind, ito, si Tambi. The name that cannot be mentioned, anong once lang? Sinungaling ka talagang sinungaling ka talagang kabisote. Kabisote ba yung tawag sa kanila noon? Kabitul. Di ba? May tawag sila doon sa kanilang And so I will not have a fairly good judgment of how important that would be. Or Ligutesa. Yeah, the Gutesa affidavit that is being questioned. Kita mo, natatawa siya. So hindi niya makita ang importance na paitawag si Tambi kasi isang beses lang daw nasabi ni Gutesa. At may problema pa yung notaryo. Yung affidavit tapos tabi-tawa. Kikita mo? Kita niyo yung istorya? Di ba? Abogado dating kay Tambi. Ba't hindi mo patawag as a resource person? Kung wala siyang kasalanan, di wala. Pero hindi, doon pa lang. Kinakat na di ba? Itong mga to, hindi ko talaga... Pero antayin natin. Meron daw, di umanong magaganap. Ha? So, relax din. Kasi, balita ko marami na rin nagagalit. Hindi na lang sila, siyempre, gigipitin di ba? Anyway, baka ano pa masabi ko? Kalma lang, meron na tayong nadidinig. Meron na tayong nadidinig na galawan. Next week, next week, maano natin yan. Ito po, next. Ay, idagdag ko lang itong, yung patungkol dun sa maleta na kina-question nitong, di umano, nitong dalawang Diversion Brothers. Kasi masyado raw mahal yung maleta. Pag ganun kadami, iba, yung maleta pa lang, iaabot na daw di umano ng milyon. Basta, I don't remember the exact figure kung magkano yung maleta na yun. No? So, sa dami nun, talagang malaki. Maleta pa lang. Ang Renoma ata ang pangalan nung So, mamahalin. Hindi ko lang maalala eksaktong pangalan ata presyo. Kayo nang in-issue. Teka muna, lalagyan mo ng bilyon Ano ba naman? Kukwestiyonin nyo yung presyo ng maleta. Para mo sinabi, ay! Bibili ako ng Sequoia. Gusto kong bumili ng Patrol. Gusto kong bumili ng GMC. Gusto kong bumili ng Ferrari. Kaya lang B8. Magastos sa gas. Yung iba B12 pa. Tanga! Bibili ka ng mamahaling kotse, hindi mo kayang magpagas. Huwag kang bumili ng mamahaling. Naiintindihan mo? Parang ganito yung konsepto nila Ang mahal masyado ng maleta, lalagyan lang ng pera. Yung condominium nga Yung bahay nga sa Forbes ginagawa lang tambakan ng pera Ang babaw naman nung argumento nung iba. Masyara raw mahal yung maleta. Isipin mo, bibili ka ng condo unit sa BGC, tatambakan mo lang ng pera. Bibili ka sa Forbes, pupunuin mo lang ng pera. Tapos hindi ka makakabili ng maleta. Kahit ba sabihin nating milyon yung maletang yan, panis yan sa atin, mahal yun. Oo. Sa akin, hindi ako talaga. Pero sa kanila, panis yun. Kung ang problema natin, paano tayo kukuha ng pera, sila ang problema nila.
saan nila itatago yung pera. Kasi hindi naman nila pwede itago sa bangko yan eh. Matitrace yan. Yung ganong kalaki, hindi itatakbo nila yan. O kaya mapapansin nyo ngayon, maraming politiko pupunta Europe, di ba? Ganyan. So lalo tayo maghihirap, di ba? Yung iba binibigay sa mga tuta. Yung iba may mga kabit. Ay maraming politiko diyan, marami. Hindi ko nilalahat ha. Oo, yung balita namin. May mga politiko oh. Yung isa, hindi ko nababanggitin, pero sikat na sikat sila, magkakapatid silang politiko. Ang daming kabit. Oo. Oh, yung isa din naman, may kabit din. Oh, so bigyan mo yan. Pwede mong yung pera, pwede mo ibigay sa mga tuta para masuplayan nila yung mga kabit nila. Di ba? Parang ganoon. Wala tayong sinasabing pangalan, ha? Next po. Eto, bigyan ko lang ng komentaryo etong statement ng mga bossing ng mga tuta. Ang daming mga politiko, ang daming tuta nito si Tambi eh, na? O ngayon lang ako nakakita ng buhaya, maraming tuta. No, ito bossing nila. Ano sabi niya? The Filipino people, I give you this solemn assurance. Ano bang Tagalog ng solemn? Makabagbag. Hindi. Basta solemn, parang alam niyo na yun. I will never betray your trust. Ito, simple lang to eh. Kung dalawa lang tong sinasabi ni Tambi na ito, totoo to o hindi totoo. Walang gitna. Hindi daw niya ibebetray ang tiwala ng taong bayan. Solemn assurance. So, kung totoo ito, ibig sabihin, napakalinis nitong congressman. Ito ang pinaka malinis na naging House Speaker. Kung totoo kasi isipin mo, wala siyang kinalaman. Tapos, yung mga nasa paligid niya, kumita ng bilyon-trilyon. Yung best friend niya, nakabili 3 chopper, bahay sa Forbes, private jet, and yet, siya, walang kinita. So, napaka-linis nitong tao na ito. Kung totoo itong sinasabi niya. Pero kung hindi totoo itong sinasabi niya, demonyo tong animal na to. Grabe. Wala nang konsensya. Kasi, yung kanyang pagtanggi, yung kanyang pagsisinungaling is with confidence. So, ibig sabihin ay hindi na siya nakukonsensya. Yung kanyang pagsisinungaling ay sobra-sobra na pati sarili niya napapaniwala niya na. Ganyan na po ito kademonyo. Ganyan na po ito kasama. Sagad sa buto. Hindi na, wala nang usapang konsensya. Di ba? Yung isipin mo, nakikita niya siguro. Malamang, nakikita niya yung mga nalunod doon. Mga namatay sa Cebu, mga namatay sa Baha, mga namatay sa Lindol, bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa korupsyon. So kung involved siya, baliwala sa kanya yun. Wala siyang pakialam dun. Wala siyang konsensya. Parang sinasabi, wala akong pakialam sa inyo, malunod kayo lahat sa baha. Basta ako, ligtas. Ganun lang yan, dalawa lang yan. Super linis to. O sobrang sama ng tao na ito. Kahit mapatay, yung mga nasa paligid niya, wala siyang pakialam. Your choice. Anong sa tingin ninyo? Super linis to? O super sama? Next po. Ito po ay gusto kong bigyan ng komentaryo. Hindi ko alam kung si Kiko Barsaga ay nagbibiro nito. Bongbong Marcos, totoo ba ito? Ang tatanong tayo na maliwanag. O nagbibiro si Kiko Barsaga? Kasi sabi niya, breaking news, NFA rice is now for sale in Cebu for 20 per kilo. Nagbibiro ba si Kiko Barsaga? Sarcastic ba siya, Bongbong Marcos, o totoo? Kasi Bongbong Marcos, gago ka kung totoo to. Hindi po mura yun ano lang yun? Tagalog ng stupid. Tanga ka, wala ka talagang alam. Kasi ginawa niya na to, if I'm not mistaken, sa Cebu din, di ba, Lindol? Pambihira, ininegosyo mo pa. Yan ba yung pangako mong 20 pesos na ilalabas mo? Yung gagawin mong 20 pesos ang bigas. Kung totoo to, hindi to biro 20 pesos na bigas.
Yung pala, gagawin mo sa mga nasalanta ng bagyo lang, sa mga nasalanta ng baha. Dapat nga bigyan mo ng libre yan. Ininegosyo mo pa. Pag naman talaga ito, isa pa tong walang konsensya. Talagang kayo magpinsan, wala kayong konsensya kung ito'y hindi biro, kung ito'y may katotohanan. Isipin mo, inulit mo pa. Oh. Ako sa tingin ko talagang sunog na utak nitong si Bongbong Marcos kung totoo to. Wala na to. Wala nang future ang Pilipinas. Sunog na to. Next po. Eto po. Tingnan po natin sabi, Consulate General of the People's Republic of China in Cebu. We are donating water and canned foods to the families affected by Typhoon Tino, wishing Cebuano strength and hope. Buti pa yung consulate ng China nag-donate. Si Bongbong Marcos. Di umano, magbebenta pa ng bigas na 20 pesos. Animal na yan. Ito yung kinahagalitan nila. China. Sila pa yung tumutulong. China. Yung pinagmamalaki mong Bongbong Marcos na EDCA, ni hindi man lang namin naramdaman dyan sa Cebu. Ni wala man lang naitulong sa Cebu. Sinabi nyo ang purpose ng EDCA ay para makatulong. Pagka may ganitong klaseng disaster, asa na yung EDCA? Hindi. Nagpakatuta ka sa mga kano, ang tumutulong sa atin, China. Hindi ka ba nahihiya niyan, Bongbong Marcos? Sa bagay, inaway mo yung China doon nung umatin ka dyan sa ASEAN Tapos, magi-gate crash ka para kamayan si Xi, President Xi. Kakahiya ka talaga, Bongbong Marcos. Pero tama to. Tama itong ginagawa nitong consulate ng China. Consulate General of the People's Republic of China. In goods po, wag kayong magbibigay ng... Ito parang insulto to sa gobyerno natin. Hindi sila magbibigay ng pera. In goods po ang kanilang ibibigay. Kasi kung pera yan, mapupunta na naman yan sa mga lintik na mga gobyerno natin. Sa mga lintik na mga politiko, sa mga buhaya nating politiko, na kahit na disaster na lang, ang iniisip, yung kanilang kapakanan. Kapakanan na magbenta ng 20 pesos na bigas, kapakanan na maituro ang Duterte, kapakanan na makuha ang pera pa. So tama yan. Diba? Tama. Buti nga supalpal sa pagbumukha ng Pilipinas yan. Natong mga politiko. O nga pala, ang SMNI meron din silang pinost ko sa Facebook, okay? Maaasahan yung SMNI. Talagang ipinamimigay. Okay? So, kung gusto nyo pong mag-donate, it's up to you. Kung sa SMNI, para maparating sa Cebu, kung may kaibigan kayo, parating nyo na ng diretso, basta wag lang sa gobyerno. Wag. If maaari, in kind, in goods, or idiretso na. Okay? Ito, tingnan natin. Si Bongbong Marcos ang tulong. After 3 days na nasalanta ang Cebu, ito si Bongbong Marcos. Pumunta ron at nagphoto op. Ito na naman siya yung mga payuko-yuko, patingin-tingin sa helicopter. Ito naman yung paturo-turo na naman. Tingnan mo yung kuha rito, di ba? Parang may harang. Diyan lang kayo, dyan. Ayos kayo. Iposisyon nyo yung mga bata dito. Posisyon. Yun lang ang kinuhanan ng camera yun lang. Si Bongbong Marcos lang, tapos konting crowd. Sana naman lang kinuha ninyo hanggang likod. Di ba yung sitwasyon? Kasi yung bang halatang-halatang parang may malang, may masabi na may ginawa siya. Kita mo, parang may harang. Ito, yung inaapakan niya. Harang. Dito ako. Kayo dyan ng mga madudumi, dyan lang kayo. Tapos kunwari, kuna ng picture, kunwari kinakausap, kunwari concern, kunwari tutulong, di ba? Pero huwag kayong lalapit. Kayo lalapit, dyan lang kayo. Children, distance. Distancia amigo. Di ba? Halatang halata. Ito, paturo-turo. Akala mo nagbibigay ng instruction. Hindi. Walang alam yan Anong tulong na ibigay niya? 20 pesos na bigas, magbebenta. Ano pa? Ano pa ba? Ano pa naku? Mahuhuli ba?
Di ba anong ginawa nilang ng kanyang spokesperson na tinaguan niya sa palda? Sinisipa Duterte. Imbis na habulin niya. Hindi naman itong loko-lokong to. Imbis na habulin niya. Yung sino nag-ghost projects o sino yung gumawa ng flood control nung kanyang panahon, habulin niya. Ipakulong niya. I-serve niya yung justice. Hindi, tinuro na naman ng Duterte. Inutil talaga no? Wala talagang kwenta tong tao na to. Pambihira. Ito lang, meron akong gustong bigyan ng komentaryo. Patungkol ulit dito kay Bongbong Marcos. Pag-usapan po natin tong sinabi ni Chua. Sabi niya, President Bongbong Marcos is doing the hard work. Sip-sip! Namamatay na mga Pilipino, nalulunod na doing the hard work. Anong hard work doon? His approach is saving lives. Paano? Sinong nasave niya? Namatay. Naganda lunod-lunod. Anong nasave? Saan siya may na-save? Not just making headlines. Marcos does the work with all his heart. Not for praise or media. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman